Masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metalworks. Ngayong araw, nandito yung ating mga pelletizer machine. Pero bago yon, ituturo ko muna sa inyo kung ano-ano ba yung mga ingredients na ginagamit natin kung kayo ay may alagang baboy. Ayan. Kapag po kasi alaga natin ay mga baboy, kailangan dyan, lalo na kung finisher po yan, mataas yung carbohydrate na tinatawag. Kaya dito, makikita natin yan. Meron tayong mga ingredients dito. Ito yung ating darak. Yan, o rice bran. Ito naman po yung ating sapal ng nyog na pinatuyo. Pwede din po yung sariwa pang sapal ng nyog. Meron din po tayo ditong giniling na mais, corn grits. Meron po tayo ditong kasaba starch. Kung wala po kayong kasaba starch, pwede po yung kamoting kahoy. Yung bunga po ng kamoting kahoy. Meron din po tayo ditong malunggay. Ayan, ang purpose po ng mga malunggay na to, tsaka ng ating sapal ng nyog, yan po yung source ng ating protina. Kailangan po ng protina ng ating mga alagang baboy. Yung ito naman pong ating starch at yung ating mais, yan naman po yung source ng ating carbohydrates. Kapag po kasi ang alaga nating baboy ay nasa finisher stage na, kailangan po mataas po yung carbohydrates niyan para po humatak po yan ng timbang at hindi tayo malugi kapag po ibinenta na natin yung ating mga alagang baboy. Yan po. Meron din po tayo din dito, ito yung ating tinatawag na molasses. Ito po yung magpapataas ng tinatawag natin na palatability o para mas magustuhan siyang kainin ng ating mga alagang baboy. Maglalagay din tayo ng konting tubig na may tinunaw na asin. Yan po. Ibubuhos lang natin ngayon yung tubig natin dito sa ating mixture. Pati po itong molasses. Yung specific po o yung tamang pag-ahalo ng bawat percentage ng ating mga mixture o ng ating mga ingredients, nakalagay po yan doon sa ating mga manual kapag po nag-avail kayo ng ating pelletizer machine. Kasi po, kung ang baboy po ninyo ay fattener o finisher, kung ang baboy ninyo ay grower or starter, magkakaiba po yan ng timpla. Magkakaiba po kasi ng sustansya na kailangan ng ating mga alagang hayop. Depende sa edad nito. Kapag po yung mga starter natin, mas mataas po ang protina niyan kumpara po sa carbohydrates kapag ang baboy natin ay finisher na. Siyempre kapag po bata pa yung ating baboy, kailangan po magkaroon muna yan ng laman. Pagka naman po finisher na yan, kailangan po magkaroon naman na po siya ng taba. Yan. Haluin lang po natin yan. Pwede na po natin isalang yan dito sa ating pelletizer machine. Ngayong araw po, dalawa yung pelletizer machine natin. Ito po yung ating unit na 54,000. Ito po yung ating unit na 36,000 yan. Sa ito po, yung 36,000 natin na unit, saktong-sakto po yan kung meron po kayong mga backyard na babuyan. Yan. Ito po ang capacity po nito, 40 kg per hour. Yung isa naman po natin na mas malaki, ito po ang capacity niyan ay 50 to 60 kg per hour. Yun. So napakarami nyo na magagawa sa loob lang ng isang oras. Sige po, huwag na natin patagalin, paandarin na natin para makita nyo kagad yung output na kalalabasan ng ating mga pelletizer machine. Ito yung ating halo, buhos nyo lang. Magpe-pellet na po yan, dire-diretso lang. Ganun lang kadaling gamitin. Kaya sakto-sakto to, kung kayo ay mga backyard farmer ng mga babuyan, hindi maingay kasi electric. Yung mga ingay po na naririnig nyo, ingay po yan ng ating mga talyer na gumagawa. Ayan, ito na po yung output niyan. Makita po natin. Sa mga nagtatanong po, bakit po medyo mahaba yung ating pellets? Yan po kasi kapag po pinatuyo pa natin, napuputol pa po yan. Kapag po pinatuyo natin, ito magiging kalalabasan niya, no? Sakto na yung haba. Yung amoy niya, talagang amoy feeds din. Yan. Ganun lang kadaling gamitin. Kaya po sa mga backyard farmer natin, ito yung pinakaswak na unit natin. 36,000 lang. Meron na siyang kasamang 3 horsepower electric motor. Kayang-kayang paandarin ng mga bahay natin yan. Ganun lang kabilis. O, mauubos na. Kaya yung isa naman yung paandarin natin. Ito naman po yung unit natin na ang capacity ay 60 kg per hour. Ang engine po niyan, 7 horsepower diesel engine. Yan, kaya kung yung mga farm nyo walang bukid, ito yung best option para sa inyo. Ganun lang din, buhit nyo lang din yan. Ipe-pellet na din po yan. Ano? Ganun lang sa lakas bumiling o ang lakas gumawa ng pellet. Kaya napakadali po nitong gamitin. Buhusan nyo lang ng materyales, hintayin nyo na lang mag-pellet. Ganun lang
napakadaling gamitin yan. Ang advantage po nito ng ganitong unit natin, dahil diesel engine siya, pwede nyo siyang gamitin. Kahit malayo yung mga farm nyo o wala kayong source na kuryente na maganda. Pero siyempre po, yung ating electric unit, mas tahimik. So, paborable lang kung yung farm nyo, meron kayong mga kapitbahay ng matelan, okay to. Kasi electric, hindi siya maingay. Ganun lang po yung kadali. Hindi natin lakasan. Bilaan. Bilis o. Wala ka na gagawin, hintay ka na lang. Buka na lang. Ang capacity po nito, 60 kg kada oras. Pagdaling gamitin. Ito po yung halo natin. Pangbaboy po ngayon. Pakita po natin yung output. Ito po yung output natin. Itong gusto yan ng mga alaga natin baboy. Yan po, nakita ninyo yung dalawang aparato natin ngayon, yung dalawang pelletizer natin. Ito yung ating pelletizer na ang capacity ay 60 kg kada oras. Saktong-sakto to kung meron kayong mga poultry, meron kayong mga babuyan na medyo malayo sa mga bayan kasi kung nakita ninyo, diesel engine yung gamit niya. So, medyo may ingay. Pero kung ang farm ninyo ay meron namang source ng kuryente, mas okay to yung ating 3 horsepower na electric motor dahil wala po siyang ingay. Tahimik, pwede kayong mag-operate kahit madaling araw. So yan po, ito po yung ating mga unit ngayon. Ito yung ating unit na 54,000. Ito naman po ay 36,000. Kung meron po kayong mga kakilala, kamag-anak, kaibigan, o kayo mismo ay merong mga babuyan farm at sa palagay ninyo ay makikinabang kayo o makikinabang sila sa mga ganitong makinarya, i-share nyo na yung ating video na to, like nyo na din yung ating Facebook page or i-follow nyo na din yung ating Facebook page. Meron na din po tayong YouTube at TikTok accounts yan para lagi tayong updated sa ating iba't ibang mga makinarya at malaman din ng iba pa nating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak na meron na palang mga ganitong makinarya na hindi na imported dahil dito mismo sa Pilipinas, ginagawa po namin yan dito sa RM Metalworks. Muli po, ako po si Engineer Robert ng RM Metalworks. Maraming salamat po at magkita-kita pa po tayo sa susunod nating mga vlogs. Oops, bago po yan. Dahil nanood po kayo hanggang dulo ng ating video, may ipapakita po akong sekreto nung specific na paghahalo na nito. Ipapakita ko po mismo sa inyo ano po yung manual na ibinibigay namin kapag po bumili kayo ng mga ganitong makinarya. Ayan, bilang bonus dun sa mga viewers natin na tinatapos yung mga video natin, meron akong sorpresa ngayon para sa inyo. Ito po yung manual na binibigay namin kasama ng ating mga makinarya. Dito, kasama dito yung pagtitimpla natin para sa iba't ibang alaga nating hayop. Meron dito pang manok, pang baboy, pang bibe at iba pa. Yan, dahil nanood kayo hanggang dulo, ipapakita ko sa inyo yung specific na content ng ating halo na ginawa ngayong araw. Yung ginawa po natin ngayon ay para sa hog grower. Ayan po, makikita po natin. Nakalagay po dito, tatandaan nyo na po, no? Isusulat ko din po dito sa screen natin. 20% copra meal. Kung wala po kayong copra meal, sapal ng nyog. Rice bran o darak, 20% din po yan. Rice o yung binled, 10%. Corn o yung mais na giniling natin, 20%. Kasaba starch o kamoteng kahoy, 10%. Fish meal po, ito po yung mga, pwede po dyan, yung mga bulok o yung mga nasirang mga daing natin, 8% po. Molasses, 10%. Asin, 0.5%. At agricultural lime, 1.5%. Yung agricultural lime po, yan po yung apog. Naglalagay po tayo niyan para po doon sa calcium ng ating mga alagang hayop. Isusulat ko po dito yung specific na ratio ng ating timpla para sa ating hog grower. Yan po, dahil po tinapos ninyo yung ating video o yung ating vlog yung araw. Kung gusto nyo po pong malaman yung iba po nating halo, kasama po yan kapag po inavail ninyo yung ating mga makinarya. Kaya po, maraming salamat po. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metalworks. Maraming salamat po. Magkita-kita pa po tayo.